Yan. So, kamusta po mga ka-streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan kasi, meron ngayong pautot ngayon itong mga DDS. At ito ay pinangungunahan ngayon ni Bebe Labs, ni SAS. So, ngayon, ito yung post ngayon, ito yung drama ngayon ni SAS. Na siya po, na si SAS ay pauwiin na po ng China. Na hindi po natapos sa pag-aaral niya sa China, so ngayon nanggugulo pa rin. So ngayon nasabi ngayon dito ni SAS, ni Bebe Labs, no, spotted on Karen Davila's IG, the first couple attending wedding of Aboitiz Rubilier. So meron naman dito na 9 hours ago, actually legit naman ito, no. So may picture dito sa kasal mismo na nagninang si First Lady Lisa Marcos at saka si PBBM. Yan. So ayan ang drama nila ngayon. So anong problema dito? Ngayon, ang problema dito, ito, yung mga nagko-comment kasi, ito yung gusto nila palabasin eh. Sabi dito, sana all. Yung Mindanao, binagyo na, pero sila pa-attend lang ng kasal. Tapos sabi naman ni SAS, ni Bakla, knows his priorities. Yan. So ngayon, na pinapalabas ngayon ng mga DDS ngayon na mas inuuna pa talaga ng ating Presidente Bongbong Marcos ang umattend daw po sa kasal kaysa unahin daw po yung baha sa Davao. Okay. Actually, kulang sila dito. Yung kanina pa ako naghihintay ng post ni SAS medyo mahina sila eh. Kasi mga kababayan, kung sila may picture, ako may video. Pakita na natin yung video ng pag-attend nga ng kasal ng pagiging ninong tsaka ninang ni PBBM tsaka ni First Lady Lisa Marcos. Kaya panoorin lang natin, saglit lang to, no? Kasi kulang yung paninira nila eh. Dagdagan na natin. Ayan So, message nyo lang ako, mga DDS. Kung wala kayong copy ng video, message nyo lang ako, papasa ko sa inyo. Para magamit nyo naman sa paninira nyo. Kasi kulang yung picture lang eh. Ito video na talagang umatin sila. At saka yan po ay na-upload to, kahapon, kagabi. So, malinaw, nangyari yung kasal kagabi. Ayan kulang yung paninira ninyo eh. So, ngayon, ang problema dito mga kababayan, ang problema dito, anong problema doon? Kasi ito mga kababayan eh, kung search lang naman natin sa internet, no, si Digong din naman kasi, umaattend din naman kasi ng mga binyag. Hindi lang binyag, pati pala mga ninong-ninong sa mga kasal. Yan. Watch, Ninong Duterte give advice to newlyweds. Security aid yan, no? Pati security aid niya pala, no? Ina-attendan niya pala ng ng kasal, ninong. Okay. At saka mga kababayan, hindi naman ito yung first time na ginawa ni SAS ito. Di ba kung naalala nyo nga po mga ka-streetwise, nung nakaraang buwan din po, di ba? Ito, na-content ko to eh. Basag na basag sila dito eh. Kaya sinipa ako ng mga ibang DDS dun sa mga group chat nila eh. Kasi binasag ko sila dun eh. Di ba yung pinalabas nila na di ba Mami Mi TV, alam mo yun, di ba? Na nung pinasabog yung Mindanao, di ba yung pinasabog yung Mindanao ng mga rebelde, si PBBM naman daw po ay nasa Bataan. Pero in reality, hindi totoo yon kasi si PBBM nung araw na yon ay nasa Malacanang. Na-content ko na yon at mayroon tayong ebidensya nun. So, ang punto dito, ito talaga yung galaw talaga ng mga hinayupak na to, manira lang. So, ngayon, ang tanong ngayon dito, masama ba to? Actually, kasi mga ka-streeters, unang-una kasi, hanggang ngayon po kasi umuulan pa rin po, pagkakaalam ko sa Davao. Okay, at saka kahapon. So, ang tanong dito, ano bang ginawa ng gobyerno natin? Ito kahapon, nung isang araw to Tunay na bagong Pilipinas, Davao Solon, thank PBBM Romualdez for aid to flood victims. So nabigay naman po sila ng flood victims. Ano bang gusto nila? Habang binabagyo doon, andun yung presidente? Sila mismo mamimigay ng ng relief goods. Ayun ba ang gusto niyo? Ayun ba gusto niyo? So ngayon, ang sabi dito nagpasalamat pa nga po yung mga congressman eh. Sabi dito deepest gratitude to President Marcos Jr. and Speaker Martin Romualdez for their compassionate support during this challenging time in Davao region. The gesture speaks volume, providing not only essentials but also a sense of solidarity that unfits spirit, Almario said. Okay?
Damang-daman namin na nandito ang ating pamahalaan sa laging handang tumulong sa mga mamamayan. Ito ang tunay na diwa ng bagong Pilipinas, si added. Okay. On Thursday, Romualdez endorsed the immediate release of 150 million in cash aid and 51,000 food packs for Davao Region. So gumagawa naman sila ng trabaho nila. Okay. So ngayon, ano bang gusto ninyo na wala eh. Kahit anong gawin ng presidente natin, talagang meron talaga silang masasabi. So ngayon mga kababayan kasi, una, dapat siguro nilang hanapin yung mga Duterte. 'Di ba? Na-imbento ang mga, ayun nga, sa payan, may mga agency. 'Di ba? Tama si Kuya Inaro, 'di ba? Kaya nga ano ko 'yan eh. Idol ko 'yan eh. May mga agencies naman po kasi at mayroon ding LGUs. 'Di ba? So ang tanong dito, hanap sa presidente. So ngayon, naghahanap din po kasi ako ng ebidensya na kung si Pulong Duterte ba ay umuwi ng Davao habang binabagyo. Actually wala. Wala eh. Ang ginawa lang din ni Pulong, ito namigay lang din siya ng Congress, ito legit na account ito ni Pulong Duterte eh. Prompt response for our Davaoenos affected by flood. So namigay siya ng Pulong-pulong ni Pulong program, PPO. Pulong-pulong ni Pulong program, PPP. We immediately provided food and water to more than 1,000 families. Pero wala pong pulong na nagpakita. So nakita ko naman yung mga pictures, walang pulong na nagpakita. Yung mga tauhan niya lang din. Hindi, natawa ko pulong-pulong ni Pulong, parang ano yun. So yan, di ba? So ngayon mga kababayan din kasi, si Sara ba pumunta na ba doon? So ngayon may nakita kasi akong isang media company, yung People's Tonight. Dito ata nagtrabaho si Kuya Boyet dati, no? So legit na legit na Facebook page ng People's Tonight ito eh. 186 followers to eh. 195. Okay. 195,000, I mean. So dito meron din silang pinost. Okay. Nasaan ang mga Duterte Davao flood? Hinahanap din pala yung mga Duterte sa Davao flood. So, alam naman po natin na si Digong, okay na yan, wala nang kwentang tao yan kasi hindi na parte ng gobyerno yan. Si Pulong, parte ng LGU. Si Sara Duterte, Vice President pa. Di ba? So, hinahanap din pala yung mga Duterte sa Davao mismo. Kakahanap nyo sa presidente, ba't hindi nyo muna hanapin yung mga may ingay ngayon dyan sa Davao? Yung gustong paghiwalayin, yung Mindanao sa Pilipinas, dapat sila muna yung hinahanap nyo siguro, no? Kasi mga kababayan, gumawa na po ng hakbang yung national government para tulungan yung mga nasalanta nga po ng baha sa Davao. Okay? So, ang sabi nga dito, no, labis na pinsala ang idinulot ng malawakang pagbaha at landslide sa malaking bahagi ng Davao Region. Kilalang baluarte ng pamilya Duterte. Pero walang tulong sa mga Davaoenyo mula sa may influential political family. So mayroon tayong pinakita kanina kay Pulong, di ba? Yung 1,000 relief goods na abalang-abala ngayon sa pambabatikos kay President Ferdinand Marcos Jr. at sa administrasyon na to. So galing ito sa People's Tonight, Okay? Si Duterte ay ilang dekadang naging alkalde ng Davao City bago naging presidente ng bansa noong 2016. Okay, so ito na, no? So sabi din dito, okay, dati ring alkalde si Sara, yan, so bla bla. Nasa krisis ang Davaoenyo, nasaan ang mga Duterte. So ngayon, siguro, no, sa kakahanap nyo siguro sa mga Duterte, siguro dapat hanapin nyo muna siguro muna kung saan napunta yung 51 billion. Hindi nga, di ba? Kasi ito yung punto ko dito mga kababayan eh. Ito yung sinasabi ko sa inyo eh. Yung nangyari bang pagbaha ngayon dyan sa Davao, nagkaroon ba ng improvement at 6 years ago? Kumpara ngayon, ayun ang malaking tanong dito eh. Di ba, tandaan po natin, nakakuha po ng pondo si Baste Duterte ng 51 billion simula po noong 2020. Okay. So yung pagbahaba na nangyari sa Davao City from 2019 pababa, nagkaroon ba ng improvement ngayon? Mas binahaba ngayon o nag-improve ba ngayon? Kasi kung mas nag-improve, kung mas naging mas malala yung pagbaha ngayon diyan sa Davao City, sa tingin ko kailangan nyo munang hanapin yung 51 billion.
Kasi tandaan po natin mga kababayan, yung 51 billion po na yon ay napunta po sa DPWH. So sa infrastructure. 51.82 billion daw para daw po mas malinaw. Hindi nga, di ba? So nasaan? Kasi sa nakita natin ngayon mga kababayan, parang mas lalong lumala pa yung baha sa Davao kumpara dati. So dapat siguro, bago nyo hanapin yung 51.8 ba? 51.8 billion ni Pulong, untog nyo muna yung ulo ninyo. Untog nyo nang matauhan kayo, and then pag nakaroon na kayo ng magandang common sense, siguro doon nyo lang marirealize na, o nga, no, ba't binabaha pa rin ngayon? Nasaan yung 51 billion? Sa flood control daw ba napunta? So ba't binaha pa rin? O almost 52 billion pala, di ba? Oh. Hanap kayo ng hanap sa presidente. Ginawa na nga ng presidente yung trabaho nila at ako naniniwala ako na may kasunod pa yan. Hindi lang dyan natatapos yan. Pero, ginawa na nga ng national government yung trabaho nila, pero yung 51 billion or 52 billion, almost 52 billion ni Pulong na sinasabi na ginamit sa infrastructure, ba't mas lalong binaha ata yung Davao? Tandaan nyo mga kababayan na yung 51 billion na yan or 52 billion na yan, mas malaki pa po ang nakuha niyang pondo kaysa pondo po ng presidente. Ang pondo po ng presidente kada taon ay 10 billion. Lahat na yon, lahat. Lahat. 10 billion na lahat. Kasama yung confidential fund, kasama yung MOOE, kasama yung mga expenses sa travel, 10 billion na po lahat yan. Pero si Pulong may pagkakataon na pumalo po ng 25 billion. Ayun, hindi nyo hinanap. May mga nagko-comment naman kasi sa akin dyan mga ka-streetwise na medyo nainis sa akin. Na sinasabi na yan, may mga nagko-comment na taga Davao na, oy Takero, hindi naman kasi lahat ng mga taga Davao City na believe sa mga Duterte. May iba takot lang. Tingnan natin. So, tingnan natin sa 2025. Di ba? Kung meron man tatakbo na malakas-lakas na pamilya lalaban sa mga Duterte, palitan nyo na. Nadidismaya na pala kayo eh. Actually, ano to? Yung kakulangan po kasi sa ginawa po ni Pulong regarding po sa 51 billion, pinapasa nila ngayon sa presidente at ginagamit pa yung kasal. Ewan ko ba, mahirap kasi pero nakakalungkot lang no na ganyan po kababaw yung ibang kababayan natin. Especially may kilala akong vlogger na taga Davao. Yung loyalista daw po siya, di ba? Sabi niya loyalista daw siya dati. Hanggang ngayon daw loyalista. Kasi hanggang ngayon, loyalista pa rin siya hanggang ngayon eh. Kasi yung pangalan ng channel niya, mayroon pa rin loyalista. So, delikadesa naman, tanggalin mo na yung loyalista sa pangalan mo. Kasi yung pangalang loyalista, nakadikit na yan sa mga Marcos. So, meron sa channel niya nakalagay loyalista, pero tuwan-tuwa na binababoy si First Lady Lisa Marcos. Bobo eh. Huwag yun ang pangalanan, kilala nyo na sinasabi ko, di ba? Yan. Kasi kaibigan ko naman yun. Yan. So kayo mga kababayan, no? So dyan po sa 816 po na nanonood, anong masabi nyo na naman dito sa bagong pautot na naman ngayon ng mga DDS na ginagamit na naman yung issue sa kasal-kasal na yan, dyan po sa issue po sa baha sa Davao. Yan. So, yan, di ba? Picture ng pinakita ni Sas, pero ako meron akong video. So, pa-comment lang po sa baba, dyan po sa 800 na nanonood po, yan, palike na rin po ng video po na to, no? Yan. So, salamat po sa inyong lahat. Huwag nyo na kasi pinangalanan pa kasi.